am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024. Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito. Sa ating ng linya ngayon si Attorney Stephen David, ang legal counsel po ni dismissed Mayor Alice Guo. Attorney Stephen, magandang umaga po. Good morning, Sir Ted. DJ Chat. Good morning. Sabi ko nga kanina, naunawaan ko kung kayo natutulog pa dahil sa dami ng trabaho nyo ngayon. Actually, sorry, nasa silent mode pala. Maaga ako nagigising, kaya lang di ko napansin. Okay, it's okay, we understand. Sige po, Attorney, nasaan po si Mayor ngayon? Well, sa totoo lang. Ito ang latest update kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Matatandaan na ilang linggo nang hindi nagpapakita sa publiko ang sinibak na alkalde na may arrest order mula sa Senado at patong-patong na reklamo dahil sa pagkakaugnay niya sa illegal na pogo. Pero yun pala, nakaalis na pala ng Pilipinas si Mayor Alice Guo noon pang July 18. Yan ang isiniwalat ni Senator Risa Ontiveros sa Senado. Base kasi sa immigration record na nakuha ni Senator Risa Ontiveros, lumipad papunta sa Kuala Lumpur, Malaysia si Mayor Alice Guo noong July 18 gamit ang kanyang Philippine passport. Pagkatapos niya nagpunta raw si Mayor Alice Guo sa Singapore at nakipagkita sa kanyang mga magulang at kapatid. Matatandaan na noong July 13, nilabas ng Senado ang arrest order ni Mayor Alice Guo at July 16 naman ang ipakita ang detention facility kung saan dito pansamantalang ikukulong ang sinibak na alkalde. Pangamba ni Senator Risa Ontiveros baka raw may tumulong kay Mayor Alice Guo para ito'y tuluyang makalabas ng bansa, lalo't napag-alaman na sa Mindanao ito dumaan. Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito. Tingin naman ng ilang senador na baka chartered plane ang ginamit ng alkalde para makalabas ng bansa. Ay isang pasahero gustong pumunta ng abroad sakay ng isang chartered plane, hindi ka nadadaan sa proseso, hindi ka nadadaan sa immigration, diretso-diretso ka na sa gate. Kung yun ay kasabwat ni Alice Guo, madaling makakalusot dahil walang CCTV na dadaanan. All we need to do is tanungin natin kung matitoy siyang kung sino, ano mga private plane ang lumabas o chartered plane ang lumabas that very day. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, posible umanong nakabalik na ng Pilipinas si Mayor Alice Guo. Nitong nakaraang linggo kasi, nagsumite siya ng counter affidavit sa DOJ. Hindi man daw siya ang personal na humarap, pero nagtungo raw ito sa isang notary public sa San Jose, Bulacan noong August 14 para sumpaan ang kanyang salaysay. Kinumpirma rin ito ng isang abogado roon na personal umano itong nagtungo sa kanilang opisina. Bukod dyan ay matatandaan rin na kamakailan lamang ng namataan ng alkalde sa Aluminous, Pangasinan kung saan makikita rito na malaki ang ibinagsak ng kanyang katawan na tila ba nangangayayat na. Nanindigan rin ang legal counsel ni Mayor Alice Guo na hindi umano umalis ng bansa ang kanyang kliyente. Parang mahirap naman paniwalaan yan kasi ka-appeal lang niya doon sa lawyer na nagnotaryo sa kanya dito sa Pilipinas. And then, kung nakalabas siya, bakit wala tayong report sa immigration? Narito ang full update kung saan kinumpirma ni Senator Risa Ontiveros ang pagtakas ni Mayor Alice Guo sa bansa. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. I rise to speak against an assault on the rights, privileges, reputation, conduct, decorum, and dignity of the Senate, as well as the integrity of its proceedings. Last month po, o noong July 13, 2024, naglabas ang Senado
through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Leal Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order. At salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate OSAA. But, Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12:17, 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon, kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan. Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Yun pala, ay wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Salamat po, Mr. President. Sa ating ng linya ngayon si Attorney Stephen David, ang legal counsel po ni dismissed Mayor Alice Guo. Attorney Stephen, maganda umaga po. Good morning, Sir Ted. DJ Chad. Good morning. Sabi ko nga kanina, naunawaan ko kung kayo natutulog pa dahil sa dami ng trabaho nyo ngayon. Actually, sorry, nasa silent mode pala. Maaga ako nagigising, kaya lang di ko napansin. Okay, it's okay, we understand. Sige po, Attorney, nasaan po si Mayor ngayon? Well, sa totoo lang, ang alam ko lang, sa Pilipinas kasi 3 days ago, nag-usap kami, na-sure niya ako, nandito siya sa bansa eh. Pero, yun nga, nanghinahin nga ako kung hindi siya harap, sayang yung depensa niya eh. Mahihirapan yung yung pagsagot namin ng mga cases na ang dami nang nakasampa. Kung hindi siya magko-cooperate. Yung sabi ko, dapat harapin natin to. Sayang kasi kung patuloy tayong ganito eh. Okay. Attorney, bago po natin tukuyin nga kung nasa saan siya, hindi ho ba kapag may mga kasong sinasampa, di ho ba kayo po ay pinasasagot, di ba? Oo, ano man pong kaso yan, you are told to reply, di ba? Yes, sir. Or to comment. And then, yung inyong kliyente gagawa ng affidavit, di po ba? Yes. Okay, affidavit. So, yung affidavit na yan, hindi ho ba ang
prosecutor o dapat sinusumpaan niyan sa harapan po ng mga prosecutor o ng husgado? Parang ganun po ba yun? Usually, ganun yun, Sir Ted. Kaya nga, mahirap pag hindi humaharap kasi mahihirapan tayong ilatag ang ating ebidensya, ang ating depensa kung hindi ka makakapag-oath sa isang notary o kaya sa isang lawyer, prosecutor. Yun nga po. So, anong dilema niyo ngayon, attorney? Ilang ba hong kaso na ang nasagot po ninyo at meron kayong affidavit siya at yung notaryo, kasi sinasabi sa notaryo, humarap personal itong nag-execute ng affidavit? Yes, sir. Kaya nga, ang dilemma talaga, kinoconvince ko siya humarap kasi she cannot be hiding for the rest of her life. So, bata pa siya. Ako naman, sabi ko nga, I'm very confident naman na masasagot natin ito, lalo-lalo ng human trafficking, saka yung kaso sa ombudsman. Dahil ako nakikita ko, legally defensible yan, minus the publicity. Kaya lang nga, kung hindi ka makaka-cooperate, mahirap talaga sa totoo lang. Pagka wala kang participation, active participation. So, sa lahat po ng kaso na hinaharap ngayon ni Alice Guo na kayo po ay pinasasagot, wala pa kayong affidavit na ibibigay doon sa mga forum na ito na notaryado kasi nga hindi siya humaharap? Ganun po ba yun? Well, di ba sa lahat? Kasi sa ombudsman, meron naman tayong verified reply dyan. Ipapile ako ng motion for reconsideration dyan. Kasi dyan naman may entry of appearance tayo. Okay. Allow na lawyer ang gumawa ng motion. No? Pero sa ibang mga kagaya mga bagong naisampa, kakailanganin yung kagayan. Di ba merong bago sa BIR, DOJ, o COMELEC. Kakailangan natin dyan active participation ng respondent. So, sayang naman, kagaya yan yung BIR, madali naman sagutin yan. Kasi tax evasion yan, usually naman ng government, pag nagbayad ka, inassess ka, babayaran mo. Tapos na yun eh. So, ganun lang naman yan eh. Pagka, kung hindi ka naman sasagot, mahirapan ka talaga. Okay, sige po. So, so far sa ombudsman, pwede na ho kayong, yan pong gagawin ninyo kahit na hindi po ninyo makaharap si Mayor personal, yan pong gagawin ninyo, magpa-file kayo ng motion for reconsideration. Oh yes sir, of course. Actually, yan ang napag-usapan natin. And we're praying for kasi 5 days lang yan eh. Opo. When do you intend to file your motion, sir? Oh well, within the prescribed period. Hopefully within this week. Okay. Opo. And then, ano po ang paramdam sa inyo ni Mayor? Siya, dito po sa, kasi maliban sa ombudsman, may co-warrant to. May representation sa COMELEC. Mayroon pong human trafficking at ngayon po may BIR. Tax evasion. Sa tatlong yon, wala pa kayong affidavit na napapipirmahan sa kanya. Wala pa ho. Actually, kaya nga ako nanghihinayan kasi yung co-warrant to tsaka yung COMELEC. Sa tingin ko yan kasi pwede namang i-file ng dismissal yan, motion to dismiss. Dahil nga, parang sa akin premature yun dahil pinahil lang mo ng invalidation ng kanyang birth certificate. Right now, meron siyang birth certificate at passport. So right now, ang presumption is Filipino siya. Pero paano mo sasabing nagkaroon ng misrepresentation at saka warrant o kung Filipino pa rin siya? Kaya nga ang ginawa nila, nag-file sila ng case sa RTC Tarlac. Ini-question nila yung kanyang certificate of live birth. So, sa akin, dapat tapusin mo na yon para mapatunayan mo na hindi nga siya Filipino, para mo sabihin na hindi siya entitled sa pagka-mayor at saka para sabihin mo na nagkaroon siya ng misrepresentation. Sa ngayon, ang presumption ng validity ng mga documents nandiyan pa. Pero kung hindi ka kasi sasagot, napakahirap nun. Oo, siyempre, magiging unilateral ang pag-appreciate ng mga evidence ng complainant. Opo, sige po. So, sa sitwasyon na ito, kayo nang hihinayang, baka mapaso ang mga pagkakataon na kayo pinapayagan ng batas na sumagot. Paano po iyan? Nag-usap kayo 2 days ago? Mga 3 days ago. Okay. So, paano po? Sorry sir sigurado ho ba kayo nasa Pilipinas pa siya? Siyempre, hindi ko pa rin naman siya nakaharap personal. Pero ang assurance niya sa akin, kasi nga,
ina-assure niya ako na nasa Pilipinas siya. At saka ina-assure din naman tayo ng immigration na may kapasidad sila na bantayan ng ating mga ports, di ba? So kung attempt na ganyan, nakikita naman natin, may na-intercept sila, di ba? Nakikita naman natin na nahuhuli sila, hindi makalabas. So, tingin ko naman, wala naman sigurong reason para hindi ko siya paniwalaan. Kasi kung nasa abroad siya, sasabihin lang niya, kung nasa abroad siya, mas madali sa akin, ha? Kasi kung nasa abroad siya, makakahingi tayo ng political asylum, makakakuha tayo ng, makakapunta ka sa isang bansa na wala extradition, hingi tayo political asylum. Usually naman, nagagawa naman natin yan sa ibang mga clients natin, di ba? Pero I doubt, nasa abroad siya kasi sana mas madali. Punta ka lang sa embassy, hingi ka ng notarization doon, pwede mo na sumagot ng maayos. I doubt na nasa abroad siya. Okay, sige po. So, ako nga, sa totoo lang po, akin lang naman to, nag-isip ako, lahat ng kanyang assets frozen na eh. Correct. Nakakapit na nga, di mo nga masagot, di ba? Sayang, pinaghirapan nila na yung dekada. Actually yan, kaya namang depensahan niya. Wala pang pogo noon nung na-acquire nila yung mga ganyan long time ago. Yan, sayang naman kung hindi madepensahan. Sabi ko, paano siya makapagbabayad sa kanyang mga abogado kung wala na siyang account? Hindi naman ako concerned doon boss. Okay. Opo. Hindi, ako naman yung nagtatanong na sa sarili ko, attorney. Sabi ko. Ako boss, alam mo personally sa totoo lang, ako gusto ko yung katotohanan. Kasi obligasyon natin yan Yung fees, darating naman yan. Kung meron, pumunta, wala. Alam naman ako, kilala naman nila ako sa trade. Opo. Sige po. Kasi, yung nga po, sabi ko nga, tanong ko lang sa sarili ko, di ba? Paano nakakakilos ngayon, nakakagalaw, kung wala ka ng lahat ng iyong assets, bank account mo ay frozen, no? Sige. So, sir, sa puntong ito, ano po ang inyong nakikita na kahihinatnan ng lahat ng ito dahil so far 5 ang binilang kong kaso niyang kinakaharap? Well, sir, kung susurrender siya, kung haharap siya, hindi masasagot natin ito. Pero pag hindi, sad to say, mahihirapan tayo. Naturally, baka may show siya ng warrant, diba? So, hindi ko naman sinasabing mawawaran siya doon sa human trafficking. Kasi kung kahit wala naman siyang sagot doon, kung mababase naman doon sa mga sagot ng mga tao, ng mga ibang sumagot, makikita naman talaga, wala naman siya talaga. Kasi boss, human trafficking, kailangan ikaw yung nagpulong doon, naggawa ng ganyan. As a mayor, paano mo naman sasabihin na siya gumawa? No? Hindi nga siya nagpupuntrol. Opo. Sige po. So, may tanong ako kay attorney kasi abalang-abala itong si attorney. Sige po. So, kung sakasakali po ay makikibalita kami kung kailan nyo siya uling-huli makakausap para lang po sa panig po ng inyong kliyente kasi nga po siya ang laman ng mga balita pa rin po ngayon. Yes, sir. Salamat. Anytime, boss. Opo, salamat. Salamat, attorney. Thank you po. Salamat. Opo, si attorney Stephen David, ang legal counsel po ni dismissed Mayor Alice Guo.